Pangatlo, remember that God knows you by name. Alalahanin mo, nakilala ka ng Diyos sa iyong pangalan. Na-realize ko, ang takot sa tao ay nabubuhay at lumalaki kapag pakiramdam natin na mag-isa lang tayo, na wala tayong kakampi at vulnerable tayo sa paghusga at kontrol ng lipunan. Pero hindi ito totoo kasi kung ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para iligtas tayo, nung tayo ay mga makasalanan pa, ay makakatiyak tayo na nagmamalasakit siya sa atin at handa niya tayong samahan kahit pa sa maliliit na aspeto ng ating buhay. Tuloy natin yung verse. Mateo 10:29-31. Hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag nga kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Kuya Mike, busy ang Diyos sa pagpapatakbo ng universe. Pinapansin ba talaga yung mga maliliit na problema ko sa opisina? O yung takot ko na ma-reject ng mga kaibigan ko? Yes. Imagine mo ito. Noong unang siglo, ang ibong maya o sparrow, ang pinakamurang karne sa palengke. Pagkain ito ng mga sobrang mahihirap. Sa katunayan, sa Luke 12:6, dinagdagan pa ito ng Panginoong Hesus ng detalye. Tingnan mo. Hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi kinakalimutan ng Diyos. Grabe. Kwentahin natin, 2 maya para sa isang barya. Tama ba yun? Yun ang sabi sa Matthew 10:29. Pero isipin mo ito, yung 2 barya, dapat 4 na maya lang. Pero bakit sabi sa Luke 12:6 ay 5? Kasi yung pang-5 maya, ibinigay ng libre. Ang ibig sabihin, ganon kamura, walang halaga para sa mga tao ang maya. Worthless, throwaway item. Pero nasabi ng Panginoong Hesus, kahit yung pang-5 maya na walang kwenta sa mata ng negosyante ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Kapatid, sinira ng Diyos kung paano nilalagyan ng value ng mundo ang tao. Sinira ng Diyos yung basihan ng mundo sa worth ng isang tao. Kung ang isang maya ay worthless para sa atin, pero sa Diyos ay wala ni isa man nahuhulog sa lupa na hindi alam ng Diyos. Now, kung ganito kahalaga ang mga maya sa Diyos, ay paano pa kaya tayo sa mata ng Diyos? Kaya nga sabi niya, huwag nga kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Na-realize ko, ang takot natin sa tao ay nagmumula sa paniniwala natin na ang halaga o worth natin ay nakabase sa sweldo, mas mataas ang posisyon mo. Naku, ang taas-taas ng value mo tuloy, yung tingin mo sa sarili mo o tingin ng ibang tao sa iyo. O kaya, sa dami na nagla-like sa iyo, minsan doon mo binabase yung iyong worth. Takot tayo maging tulad nung pang-5 maya na walang pumapansin. Pero sinasabi ng Diyos, ang value mo hindi nakadepende sa kung paano ito sinusukat ng mundo, kundi ang worth mo ay nakabase sa dugong ibinuhos ng Panginoong Hesus sa krus. Kaibigan, alahanin mo ito. Kung naalala ng Diyos ang murang ibon, gaano pa kaya ikaw na binili niya ng dugo ng Panginoong Hesus? Kaibigan, mahalaga ka sa Diyos. In fact, sabi sa Matthew 10:30, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Wow, grabe. Ganito ka-personal ang Diyos sa atin. Mina-micromanage niya ang pagmamahal sa atin. Bakit ko nasabi? Kasi may humigit kumulang 100,000 na buhok tayo sa ulo. At wala tayong pakialam kapag may nalaga sa atin habang naliligo tayo. Tama ba? Pero alam ng Diyos to. Ako hindi ko bibilangin ng buhok ng anak ko, pero ang Diyos alam niya ang bilang ng buhok nating lahat. Now, kung alam niya ang bilang ng buhok mo, sa tingin mo ba hindi niya alam ang pressure na nararamdaman mo sa trabaho o sa eskwelahan? Hindi niya ba alam ang bigat ng mga desisyon mo sa pamilya at sa negosyo? Hindi niya ba alam yung kaba mo kapag nag-iisip ka kung paano mag-cut ng cost o maglipat ng gamit para lang makatipid sa pang-araw-araw na gastusin? Hindi niya ba alam yung mga tahimik mong panalangin habang naglalakad ka tuwing madaling araw para humingi ng kalakasan? Hindi niya ba alam ang stress mo kapag may mga hindi umuusad na projects o yung pag-aalala mo kapag may binibenta kang property o negosyo at naghihintay ka ng tamang presyo? At higit sa lahat, hindi niya ba alam ang mga pangarap at kaba mo para sa kinabukasan ng asawa mo, ng mga anak mo, at ng mga kabataang dinidisciple mo? Kapatid, alam niya lahat ng iyan.
Bago mo pa man problemahin kung paano babayaran ang mga bills o paano itatawid ng pamilya sa mga susunod na buwan, nakita na ng Diyos ang sitwasyon mo. Wala siyang namimiss na detalye. Kung ang bawat walang kwentang hibla ng buhok mo na nahuhulog sa sahig ay mahalaga sa Kanya at binibilang niya, makakaasa ka na hinding-hindi niya pababayaan ang mas malalaking bahagi ng buhay mo. You are intimately known, meticulously cared for, and perfectly loved by the Creator. Kaya wala kang dapat ikatakot sa opinyon o pananakot ng mundo. May isang kwento mula kay Dr. Helen Ross Beer, isang kilalang missionary sa Zaire, sa Africa. Isang araw, may isang nanay sa kanilang mission station na namatay matapos manganak ng premature na baby. Wala silang modern equipment, kaya sinubukan nilang gumawa ng improvised na incubator para mabuhay yung baby. Ang problema, yung nag-iisa nilang hot water bottle na kailangan para mainitan ng bata. Naku, sira na. Wala na silang magagawa. Kaya kinabukasan sa kanilang devotion, inanyayahan ni Dr. Helen yung mga bata sa orphanage na ipag-pray ang baby at ang ate nito na biglang naulila. Isang batang babae ang nanalangin. Sabi niya, "Dear God, please send a hot water bottle today. Tomorrow will be too late because by then the baby will be dead. And dear Lord, send a doll for the sister so she won't feel so lonely." Napakatapang na prayer, di ba? Eksakto at detalyado. Kinahapunan, may dumating na isang malaking parcel o padala mula sa England. Nag-umpukan ng mga bata habang binubuksan ito. At sa ilalim ng mga damit, nakita nila ang isang brand new na hot water bottle. Agad-agad yung batang babae na nagpray, naghalungkat sa ilalim ng kahon at sumigaw. Sabi niya, "If God sent that, I'm sure He also sent a doll." At tama siya. May manikan lumabas mula sa kahon. Mga kapatid, ang padalang yon mula sa England ay inabot ng 5 buwan bago makarating sa Africa. Anong ibig sabihin nun? 5 months before that baby was born, 5 months before the mother died. 5 months bago pa nanalangin ang bata, pero alam na ng ating Heavenly Father ang eksaktong pangangailangan natin. Siya ang nag-orchestrate sa grupo ng mga babae sa England na mag-pack ng mga kailangan nilang ipadala. Tingnan mo, kaya sabi ni Charles Spurgeon, "The God of the sparrows is the God of your soul." Wow, totoo ito. Kasi kung kayang asikasuhin ng Diyos ang isang hot water bottle at isang manika sa gitna ng Africa, bakit ka matatakot na baka pabayaan ka niya? Kung paninindigan mo yung faith mo sa harap ng boss mo o ng mga kaibigan mo. Bakit ka matatakot kung ipapahayag mo ang kaligtasan sa iyong kaibigan? Bakit ka matatakot gumawa ng alagad? Bakit ka matatakot sumali sa ating online discipleship group? Sabi nga ni J.I. Packer, "What makes life in this world a glad, confident thing is the knowledge that the Creator of the universe is my Father who loves me, knows my name, and is committed to my eternal joy." Minsan, abilis nating magpanik. Minsan, inaako natin yung responsibilidad na protektahan ang sarili nating imahe. Kasi, feeling natin walang tutulong sa atin. Nagkakasala tayo sa pag-aalala at sa hindi pagtitiwala sa Diyos. Pero tanda mo ito, sabi ni Corrie ten Boom, "There is no panic in heaven. God has no problems, only plans." Grabe, no? Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. Kung nagpapanik ka, siya hindi, nagpaplano na siya para sa ikabubuti mo. Pero alam mo, ang nice niya sa'yo, isurrender mo yung mga takot mo. Inaanyayahan ka niya mag-repent mula sa anxiety na nagpapabigat sa iyo. Dahil ang anxiety ay isang bagay na hindi kailanman ginusto ng Diyos na buhatin mo. Kundi gusto niya na maranasan mo ang makabuluhang buhay na puno ng kapayapaan. Ibigan, tanong mo ito sa sarili. Paano ka tutugon ngayon sa character ng Diyos na nai-reveal sa atin? Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, pero napaka-personal niya kung magmahal. Kung hanggang ngayon ay nakatali ka pa rin sa kadena ng pagpapa-impress sa ibang tao, kung pagod na pagod ka na sa pagkukunwari para lang mag-fit in, ay lumapit ka sa Panginoong Yesus ngayon. Humingi ka ng kapatawaran sa Kanya. Kahit nasan ka ngayon, ay sabihin mo sa Kanya, "Panginoong Yesus, salamat po sa iyong walang hanggang biyaya. Patawarin mo po ako.
kung madalas ginagawa kong higante ang opinyon ng tao at ginagawa kitang maliit sa aking isipan. Basagin mo po ang fear of man sa akin ngayon. Paalalahanan mo po ako na ako ay ligtas na at tinawag mo sa aking pangalan. Bigyan mo ako ng apoy at tapang upang isigaw mula sa bubungan ang kaligtasang ibinigay mo sa akin. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, fear God, not man. Paano? Stop hiding what Jesus has given you. Pangalawa, replace the fear of man with the fear of God. At pangatlo, remember that God knows you by name. Salamat sa Diyos sa buhay mo, kaibigan. Patuloy tayong magliwanag para sa Panginoon. God bless.